Alright mga kababayan, bago tayo magkaroon ng reaction video ay nais ko munang ipanood sa inyo itong video na ibinahagi ni Senator Amy Marcos sa kanyang press briefing kaninang umaga. Nakakagulat, no? Nakakagimbal itong balitang ito. Ito pala yung nangyari bago arestuhin si PRRD ng ICC. So panoorin natin at magbibigay tayo ng reaction mamaya dito. Enero 28, 2024, sa first Maisog Rally sa Davao, nagliyab ang balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, baka susundod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nagbato ng maaanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot, kakapalan ng mukha mo. Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Senator Amy ang nangulo. Pakialam sa PR, di ba? Pakialam sa PR, di ba? Pakialam sa PR. Siya ang unang nagtawag ng pansin. Siya ang unang nagtanong, para kanino ba talaga ang PI na yun? Marso 2024, sa kabila ng bangayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa sabong, nagpagpag siya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumagi sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Isang pagtataksil na walang nakapansin. Hunyo, pumutok ang balita. Nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tendered my resignation as a Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang ngunit walang nagawa dahil sa likod ng tama. Agosto, sinagawa ang unang Quadcom hearing laban kay FPRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds ni VP. Ang hindi natin alam, sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni PBBM si Marcos Lacanilao bilang Special Envoy ng Transnational Crimes na siyang magsusuko kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga-ICC noong Oktubre. Walang bahid ng pagtutol, walang balak na ipagtanggol ang kapwa Pilipino. Nobyembre, nag-iba na ang ihip ng hangin. Matatag, matapang, walang bahid ng pag-aalinlangan. Narinig muli natin si Pangulong Marcos, ngunit iba na ang sinabi. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Para tabunan ang galawan, pinaingay ang impeachment complaints laban kay VP Sara. The Office of the Secretary-General will transmit the two impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kahit pa nagkaroon ng INC rally noong Disyembre, naidiin pa rin ang impeachment sa Kongreso. Planado na rin ang pagpirma ng questionableng 2025 budget kahit bat-bat ng anomalya. Enero 25, 2025, sinimulan na ang Oplan Tugis o Operation Pursuit, ang lihim na operasyon para hulihin si Duterte. Pagsampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusig habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso 6. Pero ang totoo, nakabinbin na ang arrest warrant mula sa ICC chamber Marso 7 hanggang 10. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng eroplano si FPRRD, isinagawa na ang pag-aresto. Maingay ang paligid, magulo, pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Isinakay siya papuntang The Hague 11:00 ng gabi. Kasama sa eroplano si Marcos Lacanilao, ang nagkanulo, ang nagsuko,
Pero kanino ang sisi? Sa mga utusan o sa nag-utos? Managot ang dapat managot, nakalatag na. It's a request to the Philippine government from Interpol enforce the arrest warrant. And we have commitments to them. Ayaw nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay. Nagplano. Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. Nagsakatuparan. Kayo mga Nagkagulo. Wala tayong magawa dahil mismo ang Nagtakpanan. Pipil ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already to discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court. Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pala ang bagong Pilipinas. Hindi man lang natin alam. Tahimik ang pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasa. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Nirepresent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod. Alright mga kababayan, so ngayon naman ay magre-react na po tayo dito sa video na i-share po ni Senator Amy Marcos sa kanyang press briefing kaninang umaga. So based dito sa ating napanood na video ay tila pinapahiwatig nito ni Senator Amy Marcos na nagtaksil ang administrasyon. At kung maalala kasi natin mga kababayan, meron naging isang pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan ay mariin niyang ipinahayag na ang ICC ay hindi dapat makialam sa sistema ng hustisya ng Pilipinas at binigyang diin din niya ang soberanya ng bansa sa paghahawak ng mga isyong legal. So, nagulat na nga lang tayo all of the sudden na nag-iba nga ang ihip ng hangin at siya ay hindi na makikialam sa pagpasok o ng ICC dito nga po kay dating Pangulong Duterte, no? At hinayaan niya nga pong makapasok itong mga banyaga dito sa ating bansa. Nakakagimbal talaga tong balita na to mga kababayan at kung may katotohanan man to ay talagang nakakagalit, no? Dahil pinapakita lang dito sa video na ito na tila nagtaksil po ang administrasyon sa ating bansa at alam naman natin ang pagtataksil sa bansa ay kilala bilang treason, isa sa pinakamabigat na krimen na maaaring gawin ng isang mamamayan. Sa ilalim po ng Article 114 ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ang sinumang makilahok o nakikilahok sa mga gawain na sumusuporta sa mga kaaway ng Estado o tahasang kumikilos upang pahinain ang soberenya ng bansa ay maaaring mapatawan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. So paano, hindi naman to basta-basta kasing mapapatawarin, kailangan may ebidensya ka dito mga kababayan, kaya sumasailalim to sa malalim na pagsusuri ng konteksto ng pagtataksil. Siyempre, una na dyan yung legal na batayan. May legal ka bang batayan? Kaya hindi natin pwedeng, kahit sabihin na natin na nakakawindang tong video na ipinalabas ni Senator Amy Marcos, kinakailangan pa rin natin ng legal na batayan, no? At ang konsepto ng pagtataksil ay mahigpit talagang tinutukoy sa batas, no? Hindi ito basta-basta na ibabato bilang akusasyon ng walang matibay na ebidensya. So kailangan natin ng mas matibay pang ebidensya para mapatunayan ang isang individual ay kailangang malinaw, no, na mapatunayan na nagsagawa talaga ng pagkilos na may tahasang intensyon na pahinain ang bansa o suportahan ang mga kaaway nito. Pangalawa mga kababayan is yung politikang aspeto. Sa kasaysayan kasi, ang paratang ng pagtataksil ay nagiging kasangkapan din minsan sa politika. Lalo na kapag may mga sigalot sa pagitan ng mga lider ng bansa at pandaigdigang organisasyon. So halimbawa na lang po natin dito sa kaso ng ICC na may kaugnayan po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang usapin ng soberanya ng bansa laban sa panghimasok
ng isang pandaigdigang hukuman ay isang mahalagang diskusyon, no? Ang ilan ay maaaring ikonsidera itong isang legal na hakbang ng ICC, kagaya nga po ng administrasyon ngayon na talagang pinangangatawanan po yan. Samantala, ang iba naman ay maaaring tignan ito bilang isang banta sa kasarinlan ng bansa. So, mabigat yung epekto nito mga kababayan sa ating lipunan dahil ito ay nagiging sanhi po ng dibisyon sa pagitan ng ating mga kababayan na may magkakaibang paniniwala sa politika. Okay, at syempre sa pag-usbong ng modernong teknolohiya at social media, ang opinyon ng publiko ay madaling mahubog batay sa impormasyon o disinformasyon na kumakalat online. Alam nyo na po yan, yung mga fake news. Sa kabuuan mga kababayan, ang pagtataksil sa bansa ay isang seryosong usapin talaga to, no? Na nangangailangan ng masusing investigasyon at patas na paghatol. Sa ganitong kaso kasi mahalagang balansehin natin ang pagsunod sa batas, proteksyon sa pambansang interes at paggalang sa mga demokratikong proseso. So ang bawat mamamayan ay may tungkuling magmasid, magtanong at maging mapanuri sa isyong maaaring makaapekto sa kinabukasan ng ating bansa. So ilan lang yan dito sa ating mga napanood na dapat nating i-highlight dito sa video na i-share po ni Senator Amy Marcos, no? Nakakalungkot kung ito man ay may katotohanan. So anong comment nyo about dito? Comment down below at ating talakayin yan.